anting-anting, agimat, bertud, isa sa mga hindi mawala-walang paniniwala sa ating kultura. May pangontra sa malas, masasamang mga tao, maligno, pati na sa aswang, para sa mga naniniwala. Tuwing Semana Santa, hindi lang pananampalataya ng tao ang tumitibay. Kabalintunaan mang isipin, pero lumalakas din daw pati ang di umano bisa ng mga anting-anting. Ang pintor na si Ed, maliban sa mga antik, nangongolekta din ng mga anting-anting. Ang pinakamahalagang agimat daw na kanyang pag-aari, ang alitagtag. Di umano, katiting na parte ng krus na pinagpakuan daw mismo kay Hesukristo. Halos sinlaki lang daw ito ng butil ng asukal, yung ibigay sa kanya ng isang matandang lalaki, 6 na taon nang nakararaan. Pero laking gulat ni Ed na lumalaki raw ito. Ngayon, sinlaki na raw ng butil ng bigas. Ang anting-anting niyang ito, ginagamit daw ni Ed pampaswerte sa kanyang negosyo. Noon, nag-umpisa lang daw siya sa 5,000 pisong kapital sa pagbebenta ng mga antik. Ngayon, meron na siyang sariling antique shop. Ginamit ko siya, hindi pang protection sa bala or kung ano, pero purely sa negosyo at saka sa magandang pamumuhay. Okay yung meron kang alitagtag, mga amulet, pero kailangan maging masipag ka din sa pamumuhay mo. Ang biyaya hindi yan darating na bigla na lang papatak galing sa langit. May ilan daw na humingi na kay Ed ng kapiraso ng kanyang agimat. Ibinaon ito sa kanilang mga katawan. Pangontra di umano sa sakit. Kasi pag naglagay ka nun, parang na-splinter ka, di ba? Yung mga, kunyari, may hinahawak ka na rose, natusok ka, naiwanan, splinter ang tawag doon, no? Possible complications ng splinter, kung hindi mo kaagad natanggal, usually mga bacterial infection, staphylococci, streptococci infection, yan ang pinaka-most common. So, ibig sabihin, magkakaroon ng nana, pigsa, tapos hanggat hindi mo na-aalis yun, hindi maghihil yung wound, kasi nga, ando doon pa rin yung foreign object. Sa kabila nito, ang kanyang alitagtag, himala raw na hindi nauubos. Kung hindi, patuloy na lumalaki.